So, saan mo ba kukunin yung mga works mo or yung portfolio mo kapag wala ka pang portfolio? So, this is the ways kung paano kumuha or gumawa ng portfolio mo para ipakita mo sa client mo na marunong ka talaga. Unang-una talaga is mas maganda yung portfolio mo na ikaw mismo yung nagmamay-ari ng portfolio mo na yon. So first is pwede ka gumawa ng mga sample works doon sa canva.com if ikaw ay graphic designing or UX designing or etc. Kapag Canva is graphic designing or social media managing. So gumawa ka sa Canva ng mga sample content posts or mag-training ka or mag-practice ka doon at yung mga nagawa mo is i-save mo. Kapag ikaw naman isang website designing is pwede ka gumawa ng website sa GoDaddy, sa Wix, etc. para pakita mo yung mga sample na design na ginawa mo at ayun yung ipapakita mo kay client mo. Kaya ako sinasabi sa past lesson, mag-aral ka muna para mag-gain ka ng knowledge and experience para yung mga nagawa mo ay magiging portfolio mo. Pero kung gusto mo ng quick money lang or ng easy money pero masyadong mahirap to at medyo unethical to, is kukunin mo yung portfolio ng employee mo at ilalagay mo yon doon sa portfolio mo at yan ipapakita mo kay client mo. Pero disclaimer is kapag tinanong ni client na kung paano mo ito ginawa, syempre magbibigay ka ng mga white lies. Pero this is not recommended pero marami nang gumagawa na ito dito sa loob ng MSV sa mga wala pang experience. Pero based sa akin is gumawa muna ako ng mga sample works ko na ginagawa ko sa mga ibang mga businesses ko. Minsan kapag ikaw ay mismong nagte-training or ikaw mismo nagpo-practice is pwede ka gumawa ng mga sample works at ibigay mo sila sa mga clients dito sa Pilipinas like mga small businesses to medium businesses. I-offer mo yung service mo for a cheap price. Ang goal mo lang doon is makagain ka ng experience at makagain ka ng mga sample works at pwede mo ipakita sa future client mo na foreigner na. Ang sinabi ko kanina na yung pwede mong kunin yung portfolio nila at pwede mong ilagay sa sarili mong portfolio. Pero pag titingin mo naman in the bright side, medyo may chance rin naman na it's a win-win situation dahil gusto naman ni employee na magkaroon ng salary at ng trabaho at ikaw magkakaroon ka rin ng salary at ng trabaho. For short, it's a win-win situation naman. Minsan, meron naman ako mga estudyante ang ginagawa nila na nakipag-partner up sila or the team or nakipag-partner up sila sa mga expert dun sa mga field na yon. Ang gagawin nila is yung mismong student ko yung naghahanap ng mga clients, etc. At siya na yung bahala makipag-negotiate, makipag-usap, etc. Ang gagawin lang ng empleyado niya is kukunin niya yung mga works at mga etc. at mga pag may test job sa kanya papagawa. For short, yung front, yung student ko at yung empleyado niya yung gagawa ng mga work. So, ang hatian nila is 70-30, 50-50, 60-40, depende sa pinag-usapan nila. Mas reliable kasi yun kasi mas open up at iwas rin sa mga miscommunication. At meron ka na maraming clients at marami ka na mga sample works is pwede ka na gumawa ng sarili mong agency or sa team at pwede mo ilagay lahat ng mga nagawa mo sa iba't ibang mga clients mo doon sa isang portfolio mo na at yung i-represent mo doon sa client mo. So in conclusion is marami tayong mga paraan na is depende yan sa iyo if ano yung gusto mo. Pero syempre, para sa akin, the most recommended way talaga is mag-aral ka muna ng services mo para ma-implement mo siya. Kumuha ka ng client dito sa Pilipinas ng small or medium businesses, kahit free pa yan, basta magkaroon ka ng experience at ng portfolio. After nun, tsaka kumuha sa mga ibang bansa na mga client. Tsaka, para mas madali mong kunin yung client at less hassle na rin sa'yo at mas lalo kapag papagawa ng mga test job or ng mga test project, ikaw na lang ang gumawa na hindi mo na kailangan ipagawa sa mga employee mo. So, ayun yung mas recommended way para sa akin. Pero, syempre, depende sa inyo if ano yung gusto nyo gawin. So, that's the way on how to create a portfolio. See you on the next step.